Hello, what's up? This is Cotton. Back again for another Ugreen unboxing. Naging suki na tayo ni Ugreen dito. So, meron silang products na pinapa-demo lang sa atin. Hindi po ito review ha. Ito po ay demo lang. Okay, so may pinapa-check po sila sa atin. This one is, I think, I don't know kung matagal na silang nagpo-produce ng ganitong products. Ang alam ko lang kasi power bank, charger, power cable lang yung mga products nila. Pero meron din pala silang nag-venture out na rin pala sila sa mga ganitong products, which I think I should give it a try kasi since I trust the Ugreen brand sa kanilang mga charger, power bank, charger, power cable, and so on, I should give this a try. Pero no promises kung ganun kataas ang quality. I'll just try them. Again, this is not a review. So, feature ko lang po ito, okay? Disclaimer lang para malinaw, okay? Para hindi mataas ang inyong expectation. So, this one is HiTune Max 5C. Okay, weird ang pangalan. And then, the other one is HiTune S3 True Wireless Earbuds. Okay, ito ay available in two colors. This one is isang kulay lang pero dalawa pinadala. Pero, tatry muna natin, I believe, itong malaki. And curious ako sa white actually. Tabi ko muna itong mga to. Dito tayo. Focus! So, expectations muna. So, meron po siyang adaptive active noise cancellation for maximum quiet daw. So, I guess pwede ito sa mga call center, mga work from home sa bahay na gumagamit ng headphones. Spatial sound, immersive listening. Okay, 75 hours max. So, good siguro battery nito. 5 minutes quick charge. 5 hours ultra long playtime. Alright. So, yung 5 minutes daw na quick charge, pwede nang gamitin siya ng 5 hours. Wow! Fast charging siya para sa ganyan. Okay? Pwede. Supported niya siyempre ang high-res LDAC. Okay, may goods na agad. Kung totoong supported niya ang LDAC, very good na agad. Other features, uy, matindi oh. Bluetooth 5.4. Bluetooth 5.4 po. Oh, maganda to. Tipid sa battery kahit mataas ang kanyang bitrate. Up to 10 meters or 33 feet max. No blocking. Basta walang harang. Kaya niya hanggang 33 feet max. Pwede. Bluetooth profile, ito po yung mga supported niya. Codecs, AAC, SBC, and LDAC. Pwede sa gaming kasi may SBC eh. SBC is para sa mga gaming, para low latency. What else? USB Type-C, lithium battery, 600 mAh ang battery capacity ng headphone. 5 volts, 600 mAh, about 1.5 hours. Okay, so isa't kalahating oras bago siya ma-full charge talaga from 0, I guess. 75 hours kung ANC off and 45 hours lang kung noise cancellation on. Aba, makunat na rin yun. Kung noise cancellation on is 45 hours, that's around 2 days, no? Pwede na, hindi na masama. Anyway, buksan na natin. Ano itong nasa gitna? Okay, mga cables. Type-C to Type-C and Type-C to Type-A. So, Type-C to Type-C and Type-C to Type-A ang cable na kasama. Yun na lang yata ang kasama niya. Wala na. What else? Nothing more. At ito na yung unit. Buksan na natin. Uy! Actually, ang elegant tingnan, no? Medyo elegant siya. Close up tayo ng konti. Yun, no? So, tignan natin muna. Uy, sobrang lambot, oh. Very nice. Itong quality. Malapit siya sa lambot nung sa headphones ng Apple and left and right. Siyempre, hindi ka na magkakamali siya sa dalawang yan. And of course, I assume, yes, pwede nga siya. Adjustable. May konting kapit. That's nice. Dito yung speaker. Okay? I believe isa ito sa mga monitor ng noise cancellation. Dito siguro yung microphone. Parehong butas. And nandito yung USB Type-C and LED, I believe ito. ANC. So dito pinipindot ang ANC control. Dito malambang ang power button kasi meron tayong logo doon. And then the volume rocker. Sa kabila, wala po tayong pipindutin. So basically dito sa right side ang control. Okay, that's nice. Now, ito natin ng konti. Gusto ko siya ma-turn on. Supposedly may LED dapat yun. Nag-blink na. Try natin i-connect. Yun ang nagpakita agad. Ugreen HiTune Max 5C. Connected agad. That's nice. Mga 3 seconds lang. So, pakikinggan natin. Let's hear it. So, ito nga. Ginagamit na natin siya. And a few music na tinry natin. Malakas siya actually. Ang ganda ng sound niya. And rinig nyo sigurado kahit na hindi kayo lapit yung mic. Full volume na ito. Full volume. Yes. Now, in terms of quality, basic po siya masyado. Pause muna natin ha. Basic po siya masyado. Actually, masyado niyang mina-maximize. Especially even if the noise cancellation naka-off. So, sa noise cancellation off is all out na siya doon. Sabihin, hindi niya kinokontrol masyado yung mga music. Kumbaga, normal talaga niya na bato ng sound. So, sa noise cancellation off, ang ganda po ng bato niya sa bass and sa vocals, ang ganda. But yung mga instruments like yung rhythm guitar hindi masyadong nagdo-dominate, para medyo nakakain ng bass masyado, and then other instruments din na medyo maninipis.
hindi ko rin masyadong rinig dito sa kanya. Pero overall, dahil nga maganda rin yung vocal, so I think very good ito sa mga naka-call center, nagko-call center sa loob ng bahay, yung mga virtual assistant, mga work from homes. I think magugustuhan nila to. Okay? Now, for those naman na mahilig sa music, bibili nito for listening music. Yun nga lang, may mga caveats ka. Although maganda siya, malinaw, o kahit na naka-max ang volume, it's just that yung mga maninipis na instruments ay hindi niya masyadong parang natatakpan masyado ng bass kasi parang pinrioritize niya masyado yung bass. Now, as for the controls, napakadali po siyang tandaan. A few clicks lang. So, dahil nga nasa kanan lahat ng controls. So, ito na, tatandaan mo lang to. Ito lang yung volume, sa gitna yung power, and then the noise cancellation, whichever you want. Ambient mode, which is rinig na rinig mo yung paligid mo while nagpapatugtog. Active noise cancellation on, yun nga, mawawala yun naman yung mga background noise. Nakafocus ang sound sa mismong tumutugtog or piniplay mo dito sa headphone, and then the noise cancellation off is balance po ng tunog dito and yung tunog sa labas or sa background. So, very good and napaka-nice po ng feeling and kasyang-kasya po tayo ako rito sa loob. So, sa mga nag-complain last time nung feature natin yung Marshall, hindi kasya yung tenga, yung Major 5. Dito naman, kasyang-kasya po ang loob ng tenga. Yun nga lang, kaya ayoko ng mga ganito, yung pasok yung buong tenga kasi ang init. Kahit naka-aircon ako rito, medyo nababanas pa rin ng konti. Kaya hindi ako masyadong fan ng pasok na pasok yung tenga. But of course, may mga tao na gusto nila talagang kulob kung sa kulob, like sa nagtatrabaho nga for VA, call center sa bahay nila or anything na may kinalaman sa kailangan nila makipag-usap sa clients at quiet na quiet and gusto nila rinig lang yung mga kausap nila from the other line. Ito po yun. Okay po to kasi pasok talaga yung tenga mo dito, kulob talaga, sa'yo lang talaga yung sound. I like that part. Pero yun nga lang, hindi para sa lahat ito. Of course, may kanya-kanya tayong preference. And in my preference, dito ang trip ko. Pero again, may babagayan ito na user. Okay? And sa kanyang materials, I believe solid naman. Ramdam ko naman yung quality. Hindi ko lang nagustuhan dito yung itong switching na ito na part kasi parang hindi siya ganoon kakapit. I prefer na medyo mas makapit pa siya sana siya. So konting galaw, mag-a-adjust ulit yung kanyang length, yung kanyang fit pagka nagalaw, konting galaw lang kasi hindi po siya ganoon kakunat or kakapit. But of course, adali lang din naman ibalik sa dati in case na naigalaw nga siya. Akin lang naman yun. Siguro nitpicking ko na lang yun, arte ko na lang siguro yun. But overall, this one, goods para sa specific na user. Okay? Sa mga naghahanap ng kasyang tenga and talagang sound and ang priority nyo is vocals. Okay to sa mga VA or virtual assistants nating mga tropa dyan. Alright? Now, lipat na tayo sa pangalawang headphone or earphones. Okay, earphones pa na tayo dito. So, okay, this time, the Ugreen HiTune S3 True Wireless Earbuds naman tayo. So, earbuds po tayo. Open ear design for enhanced awareness and all-day comfort. Okay, ito yung hindi sinasaksak masyado sa loob ng tenga. Sa may butas ng tenga. Dito lang sa may bukana. So, okay, open wearable, lossless directional acoustics. Talaga ba? Actually, nakapag-try na ako nito. Hindi ko lang yata na inirelease na lang yung video kasi parang puro ba siyang inabot sa akin. I hope hindi ganun din ang kalabasan nito. Kasi pagka mga ganito, alam ko may pinipili tong scenario like pag nagda-drive ka, okay to. Kasi at least rinig mo pa rin yung ambient mo, yung background noise, yung mga busina, mga tunog ng sasakyan. Pwede to. Ito yung best na gagamitin, earbuds. Hindi pwede yung mga nakasaksak sa loob talaga ng butas ng tenga and then doon, ayun, halos wala ka na maririnig kasi may noise cancellation effect pa yon. So, hindi ko i-recommend yun. But this one, I believe pwede to. Yun nga lang, yung na-try ko kasi last time is halos wala na ako maintindihan. Sobrang hina. Yeah, I hope hindi ganun to and may quality pa rin sana ako na maririnig na tunog or sound. Anyway, 30 hours max ultra long playtime. Uy, makunat ang battery. Other expectation. Okay, mayroon tayong mga mga tutorial kung paano siya gagamitin. Good. Bluetooth 5.4 din, no. Solid dito sa sound quality pero mahina sa battery. Maximum RF output, transmission distance hanggang 10 meters din, 33 feet. Bluetooth profile, codecs AAC and SBC. So, wala siyang LDAC, obviously. Wala siya nung mataas na quality ng sound. But, latency-wise, I believe solid ito kasi pang gaming yung codec na ginagamit. AAC and SBC, pwede ito sa gaming siguro. Frequency response, 20 Hz, charging port, USB-C, lithium-ion din, 500 mAh ang sa case, and 50 mAh naman sa earbuds. Okay. Charging sa earbuds, 1.5 hours. Charging ng case, 2 hours. Okay. So, yun mga expectations natin. Now, buksan na natin. Hindi yun, no?
Oh, okay. Mukhang may laman pa dun sa loob. Ba't parang buka na lang itong nabuksan ko? Ang laki ng box tapos walang laman yung ilalim. Move on tayo. May kasama siyang Type-C to Type-A charging cable. And yung mismong unit, of course. Oh, this is white. Akala ko black siya. I was expecting na black siya. Naka-indicate siguro dito, hindi ko lang binasa. Kasi dito sa case, ang kulay ay black eh. Turns out, it's white. Yup, earbuds white. Meron pala nakasulat doon. Akala ko black lang talaga. And this one is, hindi nakalagay dito kung anong kulay sa isa. Oh well. Anyway, white. Available. So, tayo na natin. Ay, ang gara. Para naman itong pearl earrings. Oh, tingnan nyo naman. Mukhang pearl earrings. Ang solid. Parang hindi bagay sa dugyot kong balat ito. Napakagara po niya at napaka-elegante tingnan. Look at that, oh. Oh my God. Ulit, break natin. Parang ang ganda tingnan lang eh, oh. Would you look at that? Oh, di ba? Ang regalo sa mga jowa nyo, mga chika babes nyo jowa. Ang ganda. Pwede rin sa mga lalaki, but I think bagay itong pangregalo sa mga girls nyo dyan, Sa mga asawa nyo, pwede. Ang ganda, oh. Ang solid. Meron ba tayo ibang buttons ito? Walang buttons sa paligid, except meron lang tayo ditong USB Type-C na charging input. And then, of course, meron tayong LED sa harap. Try natin i-pair. Supposedly, mabilis lang dapat ito. Ayun, madidetect lang siya kapag hinugot mo na siya yung isa. At least kahit isa, saka po siya na-detect. At least yun yung experience ko dito. Hugutin nyo muna, then saka siya madidetect sa Bluetooth. And, okay na. Connected na agad. Mabilis lang din naman siya once na okay mo na. Of course, test na natin yan. Oop, pakinggan ko muna saglit. Okay, so dito na tayo sa final verdict. So, this one, hindi siya nanggigigil naman sa bass. Actually, maganda ang balance nito para sa mga mahilig makinig ng mga like me na mahilig sa rock and roll, mga loud talaga na music. This one has good balance. Andun yung vocals, hindi masyadong nangangain yung bass ng ibang mga instrumento. So, okay na okay to. Very good. Very good po siya. And gusto ko rin mention yung kinaayawan ko sa dati kong tinest. Okay, na-exceed na expectations ko ito. Ang lakas niya actually. Actually, malakas na siya around 80 to 90%. Yeah. Okay na ako. Rinig ko na siya, and at this volume 80 to 90% pwede niya na actually pangibabawan yung mga nasa background ko na tunog. Hindi ko narinig dito ngayon ng electric fan. So okay na sa 80 to 90% and going 100% actually para na rin siyang nasa loob ng tenga ko. Ganun siya kalakas. So good job kay Hugh Green dito. Yung mga fault ng mga nauna ko na test is sa kanya mas decent, okay na okay. Sa mga mahilig naman sa sound trip, yun nga, medyo hindi siya ganun kamalakas sa bass, pero overall balance, instrument, vocals, lahat po okay dito, plus yung rhythm. Naririnig nyo po ng mas maayos at mas malinaw. Okay po rito sa sound trip. Okay? Hindi ko pala na-test kung okay yung microphone. No? So, na-test ko pala yung microphone. Try natin mag-record using this earbuds tsaka yung headphone na to. Try naman natin ang microphone nila kung solid ba. Try natin mag-record. Hello. 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 Rinig mo ako kahit na talabas ako ngayon. Oo. Rinig ako dyan? Oo. Malinaw? Malinaw. Okay siya? Tapos gamit ko yung microphone. Malinaw. Okay, so, lipat na ako dito sa earbuds naman kung okay yung linaw hindi ha. Wait lang. Okay. Ulit ako. Hello. Hello? Tuloy mo ako? Oo. Malinaw kahit na itong gamit ko ngayon na pang-call. Malinaw. So, hello. Sa akin, hindi naman mo, magsasalita ka ng please. Hello, what's up? This is Scott ang bahagi for another video. Walang nga. Wala. Okay, good. Okay pala siya sa call. Okay. Okay, final verdict. So, maganda naman yung microphone niya doon sa na-test natin sa nakita nyo. And then, yun nga, sa bass, masyadong aggressive ang bass po nito. Yun nga lang yung mga maninipis na instrument masyadong nakakain niya. And this one naman, balance naman dito. Hindi ganun kalakas ang bass, pero at least balance dito, dinig mo lahat ng instruments. So, mas okay ito. Kahit na ito ay open ear, hindi po siya yung salpak talaga sa loob ng tenga, kundi dito lang sa bukana, nakasabit lang. So, very good po. Tapos, just in case na nag-wonder kayo, what if may baliktad ko yung dalawa? Actually, hindi ko pwede pagbalik rin yung dalawa kasi hindi papasok yung kanan sa kaliwa at sa kaliwa sa kanan. Like this one, ito, para dito talaga to. Once na gusto mo siya ilipat dito sa kabila, hindi po siya napasok. Tinutulak siya ng ganito mangyari. Tinutulak po siya ng magnet. So dito lang talaga siya papasok. The same goes sa kabila rin, dito papasok siya. Pero pagka once na nilipat mo siya sa kabila, ayaw niya pong pumasok. Tinutulak siya ng magnet. So yun, nakokontrol siya ng magnet. And of course, gusto ko rin i-mention na ito ay nakokontrol dito. So once na ipinasok nyo po siya sa tenga nyo rito,
Ito yung nasa loob ng tenga, ito yung nasa labas ng tenga sa may likod. Dito po kayo magtatap ng play and pause. Dito po, mag-play and pause po siya. Just in case na gusto nyo lang malaman ang mga controls niya. Actually, meron naman dito nakalagay, naka-indicate naman dito yung mga controls na pwede nyo gawin. Just in case na ito nga bilhin nyo at gagamitin nyo. Nakalagay naman dito kung anong mga gestures at mga taps ang gagawin nyo para makontrol talaga siya. So, good job kayo Green dito. Alright? This one, bibigyan ko to ng 9 out of 10 kasi malakas pala siya. Mas malakas siya doon sa mga naunang na-test ko na hindi ko na nirelease ang video kasi sobrang pangit talaga. Ako rin naman ang bumili ng, siguro kasi mumurahin din naman yung mga yon, mga hindi ko nagkakamali, nasa 400, 300 lang yata ang bili ko noon. So hindi kagandahan, but this one mas okay ito. And yung price niya actually ilalagay ko na lang dito sa screen. Yan. And this one bibigyan ko siya ng rating na 7.5 out of 10. Okay? Maganda yung bass, maganda yung sound, okay na okay siya, very good yung vocal. So very good sa mga virtual assistant natin ng mga tropa dyan. Okay na okay siya, pero sound trip wise hindi ko siya masyadong i-recommend. So hindi siya ganun ka sensitive sa mga instruments. So more on naglilin kasi towards bassy and vocals yung kanyang sound. So okay to sa mga work from home like I said. So bibigyan ko lang siya ng 7.5 kasi pang boron pang trabaho itong headphone na ito. And of course, isang plus point din na kasya ang tenga sa mga naghahanap talaga ng gusto nila talagang quiet, silent. Ito po, almost quiet na po rito, lalo kapag kasinat nyo sa noise cancellation. Very good, nag-work po yung kanyang noise cancellation. And yung price po nito is lalagay na natin dito sa screen. Yan. So, para sa inyo, sulit ba? Again, this is not a review. This is more like a demo and test na may konting real talk. Hindi pa rin nawala yung real talk kahit na dinedemo lang. But anyway, I hope na gusto nyo pa rin yung ganitong approach natin sa mga product. Kahit bigay pa man yan ng company, ilalagay pa rin natin sa real talk. Okay? So, hanggang dun lang. This is Scottman. Sana consider nyo subscribe, like, and share. I'll talk to you again soon.